At sa pagpapatuloy ng ating recap, pagkaraan nito ay sumakay sina Kurt at ang iba pa sa isang karwahe na di kabayo para makapunta sa isang kalapit na baryo, pero nakatulog si Kurt habang nasa biyahe at napanaginipan niya ang kanyang pagkabata 10 taon na ang nakalipas, noong cute pa siyang bata sa kanilang mahiwagang nayon. Naalala niyang nakilala niya noon ang isang babaeng dragon na anak ng isang naglalakbay na mangangalakal na madalas dumalaw sa kanilang nayon. Masayang lumapit si Batang Kurt para kausapin siya pero hindi siya sinasagot ng bata kahit anong sabihin niya. Malapit na sanang maiyak si Kurt nang biglang magsalita ang bata at ang pangalan pala niya ay Hilda, at sinabi niyang ipinag-utos ng kanyang ama na huwag siyang makipag-usap sa mga taga-nayon dahil sa palagay ng kanyang ama ay may mga kakaibang ugali ang mga ito at baka mahawa siya. Idinagdag ni Hilda na nagsasalita lang siya sa sarili kaya't technically ay hindi niya sinusuway ang kanyang ama. Tuwa-tuwa si Kurt nang marinig iyon dahil ginagamit ni Hilda ang palusot para kausapin siya. Mula noon ay naging magkaibigan silang dalawa at tuluyan nang nakalimutan ni Hilda ang babala ng kanyang ama habang masaya siyang naglalaro kasama si Kurt. Sumakay sila ng golem papunta sa kalapit na bundok dahil gusto ni Kurt ipakita kay Hilda ang isang bulaklak na may kulay ng bahaghari. Pero bago pa man siya makababa at naunang bumababa si Hilda at kumain ng pulang berries na mukhang masarap, sa kasamaang palad ay lason pala ang mga berries na iyon at agad na nawalan ng malay si Hilda. Dali-daling lumapit si Kurt at nang malaman niya ang nangyari at agad siyang kumilos. Buti na lang ay alam niya kung paano gumawa ng gamot para sa lason at sa sobrang determinasyon niyang iligtas si Hilda, ginawa niya ang lunas at ipinangako na ipapakain ito sa kanya gamit ang isang halik at sa mismong sandaling iyon, sa panaginip ay ginigising siya ni Yulisha at sinabing nasa destinasyon na sila. Pagdating nila ay pumunta si Yulia para kausapin ang pinuno ng baryo at takot ito dahil sa kakulangan ng tubig sa lugar. Binanggit ng pinuno na kulang na ang iniinom nilang tubig at kung magpapatuloy ito, hindi na sila makakapagtanim ng pagkain para sa buong baryo. Tumingin sa mapa si Yulia at napansin niyang may malaking imbakan ng tubig sa kalapit na baryo. Ipinaliwanag niya na pwedeng i-connect iyon sa kanilang baryo pero dali-daling ipinaliwanag ng pinuno na sinubukan na nila iyon, pero tumanggi ang kabilang baryo na magbahagi ng tubig. Kaya ang tanging pag-asa nila ngayon ay ang kapangyarihan ng kanilang workshop para iligtas ang lahat. Pagbalik ni Yulisha sa inn ay nadatnan niyang nagbabantay si Danzo at habang ang iba ay pumunta sa itaas ng burol para tumulong sa isang matandang tagapag-alaga ng ibon na may sakit sa likod. Naisip ni Yulisha na medyo kakaiba at OA ang sitwasyon pero wala naman siyang pakialam at sinabi niya kay Danzo na pupunta siya sa kalapit na baryo para makipag-usap at makiusap na magbahagi ng tubig para sa kanilang lugar. Pagdating ni Yulisha sa kalapit na baryo ay nakita niyang nasa masamang kalagayan din ang mga tao roon dahil halos wala na ring laman ang kanilang imbakan ng tubig. Habang kinakalma niya ang umiiyak na pinuno ng baryo ay dumating ang ilang mga taga-nayon at nagsabing may emergency sa tuktok ng burol. Agad siyang tumakbo papunta roon at nakita niya ang isang malaking lawa at nilapitan niya sina Sena at Kans at nagtatakang tinanong kung bakit sila nagrereklamo sa tubig gayong may ganito kalaking lawa sa lugar. Ipinaliwanag nila na wala naman doon ang lawa, ilang sandali lang ang nakalipas at habang papalapit si Kurt na may ngiti sa mukha, agad na intindihan ni Yulisha ang nangyari at sinabi ni Kurt na inaalagaan lang niya ang ilang mga ibon at dahil nauuhaw ang mga ito, kumuha siya ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Tinanong niya si Yulisha kung natapos na niya ang kanyang misyon kaso bago pa siya makasagot ay dumating ang mga pinuno ng dalawang baryo at napaluhod sa harapan niya habang taos-puso na nagpapasalamat sa mabilis niyang pagtulong. Sinubukan niyang mapakalma sila habang si Kurt ay humanga sa kanya dahil nalutas niya ang problema sa panahong siya'y abala sa paghuhukay ng balon. Pagbalik nila sa base ay binigyan sila ng maraming itlog bilang pasasalamat ng mga taga-baryo at habang iniisip ni Kurt kung anong masarap na putahe ang maaaring iluto mula sa mga ito, si Liz naman ay bumisita sa mansyon ng isang maharlikang nagngangalang Margaret Thean, na sa itsura pa lang ay parang mas bagay na tawaging Jabba the Hutt. Habang kumakain sila ng hapunan at nagkakamustahan ay napansin ni Liz na may kapangyarihan si Ton na halos kasing lakas ng isang duke. Ngunit hindi laging maayos ang kanyang pananalapi kaya umaasa ito sa tulong ng iba at malakas din ang koneksyon niya sa mga karatig kaharian at nais niyang makuha ang suporta ni Liz para mas lumakas pa ang kanyang posisyon. Nais ni Liz na maging matalino at tuso para hindi siya maluko kaya't sinabi niya na hindi siya naruroon bilang prinsesa kundi bilang kinatawan ng 8 Alirmeister.
Sinabi nito na narinig niya na ginamit na raw lahat ng magic stones na kayang pumatay ng mga halimaw sa loob ng 500 metro. Alam ni Liz na nais lang nitong makakuha ng impormasyon tungkol kay Kurt kaya't iginiit niya na hindi naman talaga ganoon kalakas ang mga batong iyon at taliwas sa tsismis. Agad nagbago ng tactics ito at binanggit na wala pang pangalan ang bayang tinutuluyan nila. Kinumpirma ito ni Liz at sinabi na ang gobernador ang magpapangalan dito kapag naitalaga na. Sabi nito na siya ang dapat na magnomina ng gobernador pero nahihirapan siyang pumili dahil malapit ang lugar sa teritoryo ng mga demonyo at mahirap kontrolin ang mga kabalyero roon, kaya iminungkahi niyang ang Alliermeister na lang ang gawing gobernador. Natatarante si Liz dahil hindi pa alam ni Kurt na siya ang Alliermeister at kapag naging gobernador siya, kailangan na niyang lumantad sa publiko at dagdag pa ni Liz na hindi siya pwedeng magdesisyon sa bagay na iyon. Pero iginiit nito na bilang kinatawan ng Alliermeister ay dapat may kapangyarihan siyang gawin iyon. Lalo pang natarante si Liz pero sumuporta pa si Ton sa mungkahi at dahil hindi niya alam na si Kurt ang tinutukoy, sinubukan pa ring baguhin ni Liz ang isip ni Ton pero tinanong siya nito kung may personal bang kahinaan ang Alliermeister na dahilan para hindi siya maging gobernador. Nainis si Liz at bigla niyang binanggit na ang kanilang Meister ay ang pinakamagaling at pinakamarangal na tao sa buong mundo. Doon lang niya napagtanto na nakuha ni Ton ang gusto niyang impormasyon at pagbalik ni Liz sa mansyon, agad niyang ibinalita kay Yulisha ang nangyari at napapagalitan siya sa pagiging padalos-dalos at masama ang loob ni Liz pero hindi niya hahayaan na sisiraan si Kurt. Tinanong niya si Yulisha kung nasaan si Kurt at sinabi nitong nag-aalaga ito ng bata at nagulat si Liz at inakala niyang may anak na si Kurt, kaya binanggit niyang handa siyang ampunan ang bata para makasama si Kurt habang buhay. Napabuntong hininga si Yulisha at ipinaliwanag na nakatanggap sila ng mga itlog bilang pasasalamat mula sa isang baryo at isa sa mga ito ay napisa, kaya inaalagaan ito ngayon ni Kurt at nakahinga ng maluwag si Liz at sinabi ni Yulisha na kung kilala nila si Kurt, malamang isa iyong ibon na nangangitlog ng ginto. Sumang-ayon si Liz at bigla nilang narinig ang sigaw ni Kurt na napisa na ang itlog, samantala si Mimiko ay abalang-abala sa mga ulat at papeles mula sa kanyang mga spy. Nalaman niya na ang obispo na nakipagsabuatan sa isang demonyo ay pinatay sa loob ng simbahan. Dahil dito ay naniwala siyang hindi ang obispo ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito at hindi pa niya pinapatay si Marl dahil gusto pa niyang gamitin ito para kay Kurt. Tumanggap siya ng ulat tungkol sa kung ano ang lumabas sa itlog ni Kurt at tuluyan siyang nabigla sa kanyang nabasa. Sa mansyon ay pumunta sina Liz at Yulisha para makita kung ano ang napisa mula sa itlog at hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Hawak ni Kurt ang isang batang babae na kamukha niya at agad nagpatawag si Yulisha ng pulong at lahat ay nagulat sa eksena. Sinabi ni Kurt na mula sa itlog ang batang ito at ganyan na agad ang itsura niya pagkakapisa na mas lalo pang ikinabigla ng lahat. Biglang naglaro ang bata kasama si Kurt at tinawag siyang papa kaya't napagdesisyonan ni Yulisha na sabihin kay Kurt ang masakit na katotohanan. Iginiit niya na kahit si Kurt ay dapat alam na ang mga tao ay hindi ipinapanganak mula sa itlog. Sumang-ayon naman si Kurt at ipinunto ni Yulisha na malamang isa iyong halimaw na ginaya lang ang anyo niya para maisahan siya. Ipinaliwanag niya kay Kurt na maaaring patayin sila ng bata kung hindi nila agad ito aksyonan pero tumanggi si Kurt na pabayaan ang bata. Kinuha ni Yulisha ang bata mula kay Kurt pero kumapit si Kurt sa braso niya at sinabing hindi masamang halimaw ang bata at kaya niyang alagaan ito. Hindi nagpapadala si Yulisha sa sinasabi niya pero biglang tinawag siya ng bata na mommy at agad siyang napahinuhod. Nagsimula siyang mag-imagine ng buhay may asawa kasama si Kurt, pero binangga siya ng galit na si Liz at pinabalik sa katinoan at kinuha ni Liz ang bata at noong tinawag din siya nitong mom at nawalan siya ng malay at nabitawan ang bata, buti na lang at nasalo siya ni Sena at tinawag siyang ate na nagpasaya rin dito. Habang nag-uunahan sina Liz at Yulisha na muli silang tawagin ng bata na mommy at pinigilan sila ni Kurt at sinabing tutulungan din ng buong grupo ang pagpapalaki sa bata para matiyak na hindi ito magiging masama, wala nang masabi si Yulia at pumayag na rin siyang manatili ang bata at sinabi ni Liz na dapat nang bigyan ng pangalan ang bata, kaya agad silang nag-brainstorm. Pareho nilang gusto na ang pangalan ay kombinasyon ng mga pangalan nila at ni Kurt. Pero nang magising ang bata at tinawag ulit ang kanyang mommy at agad silang lumapit at pansamantalang nakalimutan ang kanilang alitan at handa na silang magkasundo, at humanga si Kurt sa kakayahan ng bata na pagkaisahin sila.
Iminungkahi niyang pangalanan ang bata na Akyori dahil sa wika ng kanilang baryo at ang ibig sabihin nito ay lugar kung saan nagtatagpo ang 3 punto na katulad ng ginagampanan ng bata sa kanilang tatlo. Nagustuhan nina Yulia at Liz ang ideya kaya tinawag nila ang bata sa bagong pangalan nito at natuwa si Akyori. Kinagabihan ay natutulog si Yulisha at si Akyori ay nasa tabi niya at nang dumating ang isa sa mga spy ni Mimiko, ginigising niya ito at inabot ang sobre na may sample ng buhok at laway ni Akyori para ibigay kay Mimiko upang malaman kung ano talaga ang pinagmulan ng bata. Kinabukasan ay gumawa si Kurt ng playroom para kay Ori pero pinadisenyo ito ni Yulisha na pwedeng gamitin bilang kulungan at gawa sa metal ang mga pader, walang bintana at hindi rin nabubuksan mula sa loob ang pinto at masama ang loob ni Yulisha na pinapagawa niya ito kay Kurt, pero ayaw niyang ipagsapalaran ang kaligtasan ng lahat hanggat wala pa silang konkretong ulat mula kay Mimiko. Naglaro si Akyori kasama si Sena at inimbitahan niya sina Kurt at Yulisha na makisama pero sinabi nilang may trabaho pa sila. Nangako si Kurt na babalik siya agad pagkatapos ng trabaho at pinakiusapan si Akyori na magpakabait muna at makipaglaro kay Sena. Pagkaalis nila ay papunta sina Kurt at Yulisha sa susunod nilang misyon at napansin ni Yulisha na parang malungkot si Kurt, kaya sinabihan niya ito na tapusin agad ang trabaho nila para makabalik agad kay Akyori. Sumang-ayon si Kurt pero bigla nilang narinig ang boses nito. Pagtingin nila sa loob ng karwahe ay nakita nilang nandoon na si Akyori at halos mabitawan ni Yulisha ang panga sa pagkagulat. Tinanong niya ang bata kung paano ito nakarating doon at sinagot ni Akyori na nag-push lang siya at andyan na siya. Hindi nila maintindihan kung anong ibig sabihin noon pero natatarante si Yulisha kung anong dapat gawin. Binanggit ni Kurt na dapat bumalik sila sa workshop dahil siguradong nag-aalala na ang lahat pero bigla nilang nakita ang spy mula kagabi, nagbihis ng anyong pangkaraniwan ang spy kaya't nilapitan ito ni Yulisha at sinabi kay Kurt na hihingi siya ng pabor sa babae para iparating ang mensahe pabalik sa workshop. Sa isip ni Kurt ay talagang responsable si Yulisha at kahit nung gusto niyang kunin si Akyori at iniisip lang niya ang kaligtasan niya, nais niyang malaman kung paano siya makakatulong kay Yulisha dahil kung sakaling halimaw nga si Akyori ay wala siyang magagawa. Nalungkot siya sa iniisip na ito pero bumalik si Yulisha at sinabing wala naman sa kanilang mali tungkol sa bata, at dapat nilang pagbutihin ang pagpapalaki dito para masigurong lalaking mabuti si Akyori. Pagkatapos nito ay nagtungo sila sa susunod na baryo kung saan masayang sinalubong sila ng isang matandang lalaki na tinawag silang grupo ng mga bayani na magpapabagsak sa hari ng mga demonyo at magdadala ng kapayapaan sa mundo, habang agad na sumama sina Kurt at Akyori sa kwento ng matandang dulo, nagpanik si Yulisha dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Sinabi niya kay Kurt na kumalma at kahit na siya mismo ang kinakabahan at sabi niya na wala namang binanggit na ganito sa quest. Biglang dumating ang isang magandang blondeng babae para linawin ang sitwasyon at sinabi niya kay Yulisha na siya ang nagpadala ng request, at ang matandang lalaki ay biyenan niya na matagal nang gustong maging isa sa mga importanteng NPC sa kwento na nagbibigay ng misyon sa mga bayani. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang biyenan dahil medyo nawawala na raw ito sa katinoan kaya wala na itong filter sa mga pinagsasabi niya, pagkatapos ay sinabi ng babae na hindi niya inaasahan na bagong kasal ang pupunta sa misyon. Parehong nahiya sina Kurt at Yulisha at lalo na ng buong kumpiyansang tawagin sila ni Akyori na mom at dad, nagpanik si Kurt sa isip na baka mainsulto si Yulisha dahil tinawag siyang asawa niya na mas lalo pa dahil tinawag siyang ina gayong bata pa siya. Kaya napagdesisyonan niyang tapusin na agad ang misyon para hindi na sila lalo pang mapapahiya at tinanong niya ang kliyente kung ano ang kailangang gawin, at sinabi ng babae na ayaw nang kumain ng mga baboy nila nitong mga araw. Isang tingin lang ay nalaman ni Kurt na pagod lang ang mga baboy dahil sa init, kaya napagdesisyonan niyang gumawa ng pagkain na makakatulong sa kanila laban sa init at nagpasalamat ang babae at isinama ang biyenan niya para maglakad-lakad. Habang ginagawa niya ito at hinanap ni Kurt si Yulisha na hanggang ngayon ay pulang-pula pa rin at nakatayo lang na parang nagugulat, pero si Kurt na parang may emosyonal na talino ng patay na starfish ay inisip na galit lang si Yulisha kaya hindi gumagalaw. Samantala ay kinikilig naman si Yulisha na kahit may agwat sila sa edad at tangkad at nakita pa rin siya ng babae kanina bilang asawa ni Kurt, nagsimula siyang mag-isip na magkaroon ng anak kasama si Kurt sa totoong buhay, pero agad niyang sinampal ang sarili at sinabihan na ikalma ang sarili. Sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na ang mahalaga ay protektahan si Kurt mula sa panganib ng mundo, pero habang pinagmamasdan niya itong masayang nagtatrabaho, nakaramdam siya ng matinding kirot sa puso.
Bigla na lang lumipad sa itaas niya ang isang dambuhalang asol na dragon at natarante si Yulisha dahil patungo ito kina Kurt at Akyori. Agad siyang tumakbo at sumigaw kay Kurt para balon ito pero nang bumaba na ang dragon at binanggit ni Kurt kay Yulisha na tumigil at ibalik ang espada niya. Nag-aalala pa rin si Yulisha para kay Akyori pero nang lumapag na ang dragon sa harap nila ay hindi naman ito umatake at bagkus tahimik lang itong kumain ng pig feed. Hindi maunawaan ni Yulisha ang nangyayari pero sabi ni Kurt ay baka hindi ito alam ni Yulisha dahil tagalungsod siya. Pero karaniwan na sa mga baryo na may mga dragon na nakikisalo kapag may inihahandang pagkain para sa mga hayop. Tinanong ni Akyori kung isa ba itong malaking aso at sinabi ni Kurt na isa itong batang dragon. Habang nag-uusap sila tungkol sa dragon ay biglang nakaamoy ng dugo si Yulisha kaya nagpas siyang imbestigahan ito mag-isa at hindi nagtagal, natagpuan niya ang isa sa mga spy ni Mimiko na walang malay at duguan sa lupa. Nagtaka siya kung sino ang gumawa nito at bigla niyang napansin ang isang taong nakatago sa likod ng mga damo. Agad siyang umatake sa taong iyon at si Kurt ay patakbong lumapit sa kanya at nang marinig ang ingay, tinanong ni Kurt si Yulisha kung ayos lang ba siya pero sinabi nitong dalhin niya si Akyori at tumakbo na. Nalito si Kurt pero biglang lumabas mula sa mga damuhan ang taong kalaban ni Yulisha at naghanda siya sa pagitan ni Kurt at ng demonyong mukhang mabangis na Wolverine na nagsabing ibigay sa kanya ang bata. Inakala ni Yulisha na ang pakay nito ay si Akyori pero inisip naman ni Kurt na baka ang baby dragon ang habol nito. Tinanong niya kung isa ba itong dragon hunter pero alam ni Yulisha na hindi na mas masahol pa ito. Muling sinabi ni Yulisha kay Kurt na tumakas na at nang tangkain pa nitong tumutol, biglang hinawakan ng baby dragon ang kwelyo ni Kurt at lumipad papalayo kasama siya. Hindi naman ikinagulat ni Yulisha na napaamo ni Kurt ang dragon sa sobrang ikli ng panahon pero wala siyang oras para magtaka dahil umatake na sa kanya ang demonyong babae. Kaagad niyang napagtanto na hindi sapat ang lakas niya para lumaban at tinamaan siya sa tiyan ng isang malakas na sipa. Lumapit ang demonyo para tapusin siya pero nagawa ni Yulisha na makatakas gamit ang isang rake bilang pantulong. Tinanong ni Yulisha ang demonyo kung ang tinutukoy ba niyang bata ay si Akyori o ang baby dragon. Ngunit hindi sumagot ang babae at sa halip ay sinabing wala na raw saysay malaman iyon dahil mamamatay na rin naman siya. Napagtanto ni Yulisha na hindi na niya kayang mapapatagal pa ang laban at mabilis siyang inatake ng demonyo at nadisarmahan at nasugatan siya at napaluhod, ngunit bago pa siya tuluyang tapusin ay inihagis niya ang isang magic crystal na sumabog nang subukang putulin ito ng demonyo. Nagulo ang buong paligid sa pagsabog at inakalang ni Yulisha na tapos na ang laban. Pero agad lumitaw muli ang demonyong babae mula sa ilalim ng lupa at sa pagkakataong ito ay kitang-kita na ang kanyang mga sungay. Natarante si Yulisha nang matukoy niya ang tunay na likas ng kalaban na isang ganap na demonyo. Nawalan siya ng pag-asa sa laban at nagtaka siya kung bakit may demonyo na lumalantad ng ganito. Sinabi ng demonyong babae na malakas talaga si Yulisha dahil nakasugat ito ng malalim sa kanya at naalala raw ng demonyo kung paano tinalo ni Yulisha at ng kanyang grupo ang isang demon lord. At doon niya napagtanto na matagal na pala silang sinusundan bago pa man atakihin ang lungsod. Nagtanong sa sarili si Yulisha kung si Akyori ba ang pakay ng demonyo o si Kurt na sa totoo lang ay parang bata pa rin at wala na siyang armas, at alam niyang mamamatay na siya na ang hiling na lang niya ay makarating agad si Kurt sa workshop at manatiling ligtas doon, dahil sa bandang huli ay malalaman din ni Mimiko at ng iba pa kung ano ang nangyari. Halos tanggapin na ni Yulisha ang kanyang kapalaran at nang bigla niyang marinig si Kurt na tinatawag ang pangalan niya habang lumilipad papalapit ay nabigla siya sa katangahan ng ginawa nito. Naisip niya kung plano ba ni Kurt na lumaban gamit ang dragon kaso hindi pa siya ganap na sanay kaya nahulog ito sa puno. Nilapitan ni Yulisha si Kurt at galit na tinanong kung ano bang ginagawa niya doon at sumagot si Kurt na nandito siya para tumakas pero hindi siya tatakas na hindi kasama si Yulisha. Biglang dumating ang isang grupo ng mga baboy at sumakay sila sa isa para makatakas sa demonyo at nagagalit pa rin si Yulisha at tinanong si Kurt kung normal ba ito sa kanilang baryo na ang gumawa ng ganitong kabaliwan. Sagot ni Kurt na ito ang unang beses niya at sabay sabing, ang isang lalaki na hindi dapat mag-alin lang ang gumawa ng kabaliwan para protektahan ang babaeng mahalaga sa kanya, at sa puntong iyon ay mas lalo pang nahulog ang loob ni Yulisha sa smooth talker na si Kurt. Pero nalulungkot din si Yulisha dahil alam niyang hindi romantiko ang ibig sabihin ni Kurt, biglang may apoy na dumating mula sa harapan at tumama sa mga baboy na dahilan para bumagsak sina Kurt at Yulisha sa lupa. Nasa harapan nila ang demonyong babae at handa na naman magpaulan ng apoy.
Nagdesisyon si Yulisha na hiramin ang daga ni Kurt para labanan ito at nanginginig man ay lumapit siya at determinado siyang protektahan si Kurt kahit pa ikakamatay niya ito. Habang pinakakawalan ng demonyo ang apoy ay tinaas ni Yulisha ang daga sa pagtatangkang gamitin ang isang espesyal na teknik na kayang putulin ang mga mahika. Kahit kailan ay hindi pa niya ito nagawa ng tama pero umaasa siyang magtatagumpay siya ngayon dahil lahat ay nakataya, pero hindi niya ito nagawa at habang iniisip niyang masunog na siya sa apoy, biglang dumating si Akyori at tumalon sa ulo niya at niyakap siya ng mahigpit. Biglang naglaho ang fireball at napansin ng lahat na biglang nataranta ang demonyong babae at nagtaka si Yulisha kung kusa ba nitong inalis ang atake at kung si Akyori ang dahilan. Tinanong niya ito pero biglang umubo ng dugo ang demonyo at umatras at sinubukan siyang habulin ni Yulisha kaso masyado na siyang sugatan at mahina kaya't agad siyang bumagsak. Nilapitan siya ni Kurt at Akyori at pinainom siya ni Kurt ng gamot kaya't agad siyang nakaramdam ng ginhawa. Habang sinasabi ni Yulisha kay Akuri na ayos lang siya at bigla siyang napabangon at galit na tinanong kung paano bumagsak si Akyori sa ibabaw niya, ipinaliwanag ni Kurt na hindi ito bumagsak o lumipad kundi nag-teleport ito sa ibabaw niya. Naggulat si Yulisha dahil ang tanging paraan para mag-teleport ay gamit ang malalaking teleportation stone at wala pang magician na nagtagumpay sa teleportation spell, pero nagawa iyon ni Akyori at tinanong niya ito kung kaya niya ulit iyon pero hindi ito sigurado. Nag-aalala rin si Kurt tungkol sa babaeng umatake sa kanila at umaasa si Yulisha na hindi na nila ito muling makita. Biglang lumapit ang isang baboy sa kanila na mukhang malungkot at sugatan at natarante si Kurt nang ma-realize niyang ang trabaho niya ay alagaan ang mga baboy. Agad niyang pinagaling ang lahat ng sugatang baboy bago pa dumating ang kliyente at di nagtagal ay nasa kulungan na muli ang mga baboy. Mukhang malusog at masaya at tuwang-tuwa ang babaeng blonde sa nakita at nagpasalamat kay Yulisha bago ito nagtanong kung nasaan ang asawa niya. Nagpalusot si Yulisha at sinabing bumalik si Kurt para ibalik ang baby dragon sa mga magulang nito at habang pauwi na sina Yulisha at Akyori, biglang dumating si Kurt sakay pa rin ng dragon at tinanong siya ni Yulisha kung bakit hindi pa niya ibinabalik ang dragon. Pero napansin niya agad na may dalang walang malay na babae si Kurt na ang demonyong umatake sa kanila na nakasakay sa likod ng dragon. Nabigla si Yulisha sa sobrang gulo ng pangyayari at halos sumabog ang isip sa pagkalito habang iniisip kung ano ba talaga ang nangyayari. Doon na nagsimulang magpaliwanag si Kurt at sinabi ni Kurt na nang makita niya ang babae mula sa langit, agad siyang bumababa kasama ang dragon para tulungan ito. Natagpuan niyang malubha ang sugat nito pero humihinga pa kaya't napagdesisyonan niyang gumawa ng gamot para dito at nagising ang babae at tinawag siyang tanga dahil tinulungan niya ang isang kalaban, pero sinabi ni Kurt na dahil kinansela nito ang atake at hindi pinatay sina Yulisha at Akyori ay sapat na ang dahilan para iligtas niya ito. Nang matapos niya ang gamot ay inihagis niya ito sa babae at sinabing mamamatay siya kung hindi niya ito inumin. Iniinom naman ng demonyong babae ang gamot pero agad siyang nakaramdam ng kakaiba. Napahiga siya sa lupa at humingi ng paumanhin si Kurt dahil nilagyan niya ng sleeping pills ang gamot. Aniya na isa siyang duwag na hindi kayang harapin ang babae ng maayos at sinabi niya na tatagal ng 3 araw ang epekto ng gamot, at pagkatapos ay sinermonan niya ito dahil inatake nito ang isang dragon na malapit na sa isang tao. Naguluhan ang babae sa binanggit ni Kurt pero inisip ni Kurt na baka hindi talaga niya ito maiintindihan at nabanggit niya ng malakas na kahit na may sungay rin ang babaeng ito, hindi siya si Hilda na ang kaibigan niya noong bata pa siya at pagkarinig ng pangalang Hilda, biglang tinangka ng babae na lapitan si Kurt para makapagsalita pero umiral na ang epekto ng gamot at nawalan siya ng malay. Kaya binuhat siya ni Kurt at dinala roon at pagbalik sa kasalukuyan ay bumalik na ang lahat sa mansyon. Sinabihan ni Kurt si Ori na humingi ng tawad kina Sena at iba pa dahil siguradong nag-alala sila nang bigla siyang nawala at biglang dumating sina Sena at Liz na tumatakbong masaya para salubungin sina Ori at Yulisha. Habang si Yulisha naman ay tahimik lang na pinapanood sila mula sa malayo. Pagkaraan ng ilang sandali ay may isa pang tao na lumabas mula sa mansyon, maingat at magalang siyang binati sina Yulisha at Kurt at nagulat sila at nagtanong kung sino siya. At ipinakilala siya ni Liz bilang kanilang ikawalong Meister na ikinagulat ng dalawa.